Bago tayo magsimula, tayo muna ipangunahan sa panalangin ni Miss Tricia. Ayan, iyukat po natin ang ating mga ulo at tayo ay magdalangin. Aba, sa daling ito, naway maging payapa ang aming mga isipan at bukas ang aming mga puso sa pagkatuto. Naway pairali ng paggalang sa bawat isa at ang pagiging maunawain sa iba't ibang pananaw. Ama, gabayan nawa tayo, Ama, gabayan niyo po kami ng pangulungan at malasakit sa ating mga gawain sa araw ito. Lahat po ng aming dalangin, dalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Kaya maraming salamat, Miss Tricia. Magandang araw, SS3B. Okay lang ba kayo sa inyong mga tahanan? Please react nga or heart react kayo kung okay lang ba kayo dyan. Ayan, no? Mukhang okay naman ang lahat. So, pinapaalala ko sa inyong class, meron pa yung panuntunan sa klase. Dito ba ngayon tayo ay online class, meron pa rin tayong panuntunan sa klase. Maaari bang basahin ito, Mark? Panuntunan sa klase, online o on time sa pagpasok sa online class, nakikinig at nakatutok sa lesson, laging may respeto sa guro at klase, iwas sa distraction habang klase, nakaayos ang sarili at paligid, engage o aktibong sumagot sa talakayan. Ayan, ito ang ating panuntunan sa ating klase na may maging gabay natin sa ating buong talakayan. Bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, ay magkakaroon tayo ng ibalita. So, maaari ba kayong magbahagi ng mga balita na panood nyo kahapon? Sino maaaring sumagot? Pwede ka ba magbahagi, Miss Kim? So, yun po, no, napanood ko po sa balita kagabi na tumataas po na yung presyo ng gasolina. No, patuloy pa rin po nakaka-apekto talaga to sa mga, lalo-lalo na sa mga jeepney drivers po. Ayun, no, nakakalungkot na patuloy pa rin tumataas yung mga presyo ng bilihin natin dahil sa digmaan na nangyayari sa ibang bansa. Kaya dapat maging aral sa atin na matuto tayong magtipid. Maraming salamat, Kim. At bago tayo magsimula, ay magkakaroon tayo isang balik-aral na ating tatawagin na itanong mo sa akin. Para sa unang tanong, bakit mahalaga para sa isang bansa na maging independent pagkatapos ng kolonyalismo? Sinong maaari magbahagi? Sige. Maaari ka ba magbahagi? Paulo? Sir, mahalaga po ito kasi kapag malaya na ang isang bansa, may kapangyarihan na siyang gumawa ng sariling batas at desisyon at nakakatulong din po ito para maayos nila yung kanilang sariling pamahalaan at mapabuti ang buhay ng kanila pong mga nasasakupan. No, tama, no? Ang kalayaan ay nagbibigay din ng kapangyarihan sa bansa na gumagawa sa sariling bansa at patakaran para sa kapakanan ng kanilang mamamayan. Para naman sa pangalawang tanong, maraming salamat, Mr. Paulo. Sino maaari magbahagi ng kanyang kasagutan? Sige, Miss Leslie. Paano nakaka-apekto ang neokolonyalismo sa kabuhayan ng mga bagong independent bansa? Ang neokolonyalismo po ay nakaka-apekto pa rin sa ekonomiya ng bansa kasi may ibang bansa na kontrolado ang kalakalan o negosyo dito. Minsan, hindi ganap na malaya yung bansa sa paggawa ng desisyon sa kanilang sariling yaman at kabuhayan. So tama, no, mahusay, maraming salamat. So nakikita natin na kahit malaya na ang bansa, ay meron pa rin impluensya pa rin mula sa ibang bansa na pwedeng makaapekto sa ating ekonomiya. Maraming salamat. Para naman sa ikatlong tanong, sige, Miss Jen, ano ang posibleng dahilan kung bakit may bansa na piniling manatiling neutral noong Cold War? Marahil po ay pinili po nila yung para po maging neutral po sila, hindi po nakapasok sa gulo ng US at USSR. Gusto po nila protektahan po yung sarili po nilang interes at mamamayan at hindi po sila naapektuhan ng digmaan o tensyon ng mga malalakas po na bansa. Okay, maraming salamat ng tama, no? Ang pagiging neutral ay paraan din na para maprotektahan yung sarili nilang interes at mamamayan mula sa kanilang mga alitan
na malalakas na mga bansa. So, maraming salamat no sa inyong mga kasagutan. Totoo, tunay nga na meron kayong natutunan sa ating nakaraang talakayan. Para sa ating panibagong aktibidad, ito'y tatawagin natin i-hashtag mo yan. Maaari bang basahin ang panuto, Miss Kim? So, ano to? Number 1, magpapakita ang guro ng 3 larawan. 2, obserbahan ng mabuti ang bawat larawan at ilarawan kung ano ang nakikita mo at ano ang nangyayari dito. 3, gumawa ng 1 hanggang 2 hashtags batay sa inyong obserbasyon para ilarawan ang larawan. Halimbawa, hashtag soldiers on the move, hashtag pagmamasid, hashtag digmaan o kapayapaan. Pang-4, pagkatapos, ibahagi ang inyong hashtag sa klase. Ayan, naunawaan ba kas ang ating panuto? Kung naunawaan ito, please react nga. Ay, maraming salamat, no? Para sa unang larawan, sino maaari magbahagi ng kanyang hashtag? Sige, Miss Tricia. Yung hashtag ko po ay hashtag diehard. Kasi po nakikita ko po yung mga sundalo na may mga armas, tapos parang nasa gerahan po sila. Tama, no? Nakikita natin sa picture na ito ay sila ay nagmamatsyag o sila ay nasa gerahan. Para naman sa pangalawang larawan, sino maaaring sumagot o mag-analisa sa pangalawang larawan? Sige, Mr. Mark. So, yung hashtag ko po dito sa pangalawang larawan is hashtag battle walk po. Dahil may mga grupo ng sundalo na naglalakad sa isang malawak na daan para bang pupunta sila sa isang operasyon po pang pag-ingat. Tama, no? Nakikita sa picture na maraming sundalo kung saan ay sila ba ay papunta sa labanan o sila ba ay nagpapunta pa lang sa kanilang bawat mga lugar na kanilang pinag-istayan. So, sa tingin niyo, class, ayan, sa tingin niyo, class, para sa pangatong larawan, ano kaya ang pwedeng i-hashtag dito? Sino maaaring sumagot? Sige, Miss Ruth. Ang hashtag ko naman po ay hashtag pagsugod. May mga helicopters na nasa himpapawid at mga sundalo sa lupa para pong may pinaghahanda. Maraming salamat, no? So nakikita sa picture na ito na sila ay nakikipaglaban o sumusugod para sa kanilang bansa. So maraming salamat sa mga kasagutan, no? Katingin niyo, class, ano kaya ang maaari maging talakayan natin sa araw na ito? Maaari ko bang malaman kung may idea na ba kayo? Sige, Miss Tricia. Base po dun sa mga ipinakita niyo na picture, sa tingin ko po tungkol sa digmaan. Maraming salamat, Dok. Tungkol sa digmaan. So, ang ating tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Asia Africa sa panahon ng Cold War, digmaan ng Korea, Vietnam at Russo-Afghan War. So, pinapaalam sa inyo, class, maaaring niyo bang basahin ang ating layunin para sa ating talakayan sa araw na ito? Maaari bang basahin, Mr. Robert? Layunin, sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may humigit kumulang na 8% ng antas ng 80% na antas ng kaalaman na inaasahang natutukoy at naipapaliwanag ang mahalagang pangyayaring sanhi at epekto ng digmaang Korea, Vietnam at Russo-Afghan War bilang bahagi ng Cold War sa Asia at Africa, napapahalaga ng kapayapaan at responsableng desisyon ng mga bansa sa pamamagitan ng pag-unawa sa epekto ng digmaan at tensyon sa mga superpower sa buhay at ng mamamayan at nakagagawa ng timeline at iba pang visual na presentasyon upang maipakita ang ugnayan ng mga pangyayari, sanhi at epekto ng mga digmaang ito sa lipunan at pandaigdigang ugnayan. Maraming salamat, no, class. Naunawaan ba ang ating layunin? Please react nga kung naunawaan ito. Ayan, no? Maraming salamat. So, ngayong araw, ating tatalakayin ng isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan, dito ba ang Cold War? So, particular digmaan na naganap sa Asia tulad ng Korea, Vietnam at Russo-Afghan War. So,
Ayan. So ang Cold War ay isang mahabang panahon na tensyon at kompetisyon sa pagitan ng United States at Soviet Union matapos ang kalawang digmaang pagdaigdig. So sa halip na direktang maglaban, ginamit ng dalawang superpower ang ibang bansa bilang lugar ng kanilang labanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at makasalungat na panig. So ang ganitong uri ng labanan ay tinatawag na proxy war. So kung saan ang mga lokal na mga bansa ay direktang nagkakaroon ng digmaan, ngunit mayroon pa ring impluwensya at tulong mula sa makapangyarihang mga bansa. So para sa ating first slide, ito ay digmaang Korea noong 1915 to 1953. So isa sa mga mahalagang halimbawa nito ay itong ang bansa ng Korea hanggang 1953, nahati ang Korea sa 38 na paral na matapos ang kalawang digmaang pandaigdig, na kung saan ang North Korea ay sumunod sa komunismo at sumuporta sa Soviet Union at China. So habang ang South Korea ay kapitalista, ito naman ay sumusuporta sa United States. So ang paglusob ng North Korea naman ay nagsimula ng digmaan ay humantong sa malawak na labanan sa pagitan ng magkabilang panig at kanilang mga kaalyado. So natapos ito sa pamamagitan sa taon ng 1950, ngunit hindi natiling hari at hati ang Korea hanggang sa kasalukuyan. Para naman sa digmaan ng Vietnam, ang Vietnam ay hinaganap mula sa 1955 hanggang sa 1957 at isa sa pinakamatagal na proxy war noong Cold War. Ang North Vietnam ay pinamunuan ng mga komunista na sinusuportahan ng China. So habang South Vietnam ay sinusuportahan ng Estados Unidos, layunin ng Estados Unidos naman na pigilan ng pagkalat ng mga komunismo na mga taga-Timog Silangan na Asya. So matapos ang maraming taon na labanan, ay maraming ari-arian na umatras sa Estados Unidos noong 1957. Noong 1957 ay natagumpay ang North Vietnam na pag-isahin ng bansa sa ilalim ng pamahalaga ng komunista. Para naman sa pangalawang bansa, ang Russo-Afghan War mula 1979 hanggang sa 1989. Pumasok ang Soviet Union sa Afghanistan upang suportahan at pahalagahan ang komunista laban sa mga rebeldeng Afghan na may suporta rin mula sa ibang mga bansa. So kabilang dito ay matatagal ng labanan na umatras sa Soviet Union noong 1989. So dahil sa matinding pagkalugi at kahirapan, bagamat pagkatapos yung presensya ng Soviet, ay nag-iwan ito na matinding pagkasira sa Afghanistan at nagbukas ito ng panibagong yugto sa kaguluhan ng rehiyon. So, ang Cold War ay pinapakita ng mga proxy war na ang Cold War ay hindi lamang tunggalian ng dalawang superpower, kundi isang pandaigdig tensyon na mga nakakapekto sa maraming mga bansa sa pamamagitan at pagbabago ng politika na sistema. Naintindihan ba, class, ang digmaan ng mga bansa ng Korea, Vietnam at Russo-Afghan War? Please react kung naintindihan nyo. Ayan, no? Mukhang naintindihan nyo naman. At para naman sa ating aktibidad, ito yung tatawagan nating pahayag kaalaman. Maaari mo bang basahin, Mr. Mart, ang ating panuto? Maaari bang basahin, Mr. Paulo, ang ating panuto? Panuto. Sige. Hatiin ang klase sa 3 grupo. Magbibigay ang guro ng Canva link sa bawat grupo na naglalaman ng impormasyon tungkol sa digmaang Korea, digmaang Vietnam, at Russo-Afghan War. Bawat grupo ay gagawa ng timeline na naglalaman ng bansa, lugar o kailan nangyari, sanhi, konteksto, at resulta, epekto. So mayroon lamang kayo 5 minuto para sa paghahanda at 2 minuto presentasyon bawat grupo upang ipaliwanag ang kanilang nagawa sa klase. Ayan. So ito ang ating aktibidad na may malinaw ang panuto sa ating test. So sa inyong Canva link, ano na rin yung ating pamantay at pagiging gabay nyo ito para sa ating aktibidad. So ang inyong 5 minuto, ang inyong 5 minuto simula na.
So class kung na natatapos sa inyo, pwede nyo itong i-presenta or ako na lang mag-representa. Dahil nakakonect naman yung Canva presentation ko sa activity nyo. So para sa unang grupo, maaari na ba magpresenta? Sino maaari magpresenta sa unang grupo? Sige, maaari mo ba itong paliwanag sa amin, Miss Tricia? Sige, Miss Ruth. One po, sir. Sige po. Una po is bansa, Korea, Hilaga at Timog Korea. Nahati ang Korea sa Hilaga at Timog matapos ang World War II. Ang North Korea ay sinuportahan ng Soviet Union at naging komunista, habang ang South Korea naman ay sinuportahan ng United States at naging demokratiko. At noong 1950, sinalakay ng North Korea at South Korea, kaya nagsimula ang Korean War. Natapos ito noong 1953 sa pamamagitan ng armistice. Kaya hanggang ngayon ay nahati pa rin ang dalawang Korea. Maraming salamat, no? Sige, maaari na magpresenta ang pangalawang grupo. Next slide po. Ayan po. Ang Sige. Vietnam po ay nahati yung silong bahagi gaya ng sa Korea. Ito po ang North Vietnam at South Vietnam. Ang North Vietnam naman ay nanatiling komunista at sinuportahan ng Soviet Union at ng China. Habang yung South Korea naman po ay sinuportahan nila yung United States. Dahil po dito nagkaroon ng mahabang digmaan na tinatawag na Vietnam War. Dahil sa huli, natalo po yung South Vietnam at napag-isa na yung Vietnam sa isang pamahalaang komunista. Yun lamang po. Okay, para sa ating huling grupo. Ang Afghanistan ay naging halimbawa ng proxy war noong Cold War. Noong 1979, sinalakay ito ng Soviet Union upang suportahan yung pamahalaang komunista. Nilabanan naman ito ng mga rebeldeng humuhahiden na sinuportahan ng United States at Pakistan. Dahil dito, tumagal yung digmaan at maraming tayong naapektuhan. Okay na po ba? Ayan, no? Maraming salamat, no? So, ang digmaan sa Afghanistan ay mahalagang bahagi ng Cold War dahil dito nahirapan at tumina ang Soviet Union. So, class, sa ating talakayan ngayon, sa inyong grupo, ang bawat grupo ay nakatanggap ng 20 points. Dahil sa inyo, nakita naman natin sa inyong mga presentasyon ay tinimutindihan. Naway sa ating bawat mga aralin ay naway patuloy nyo naintindihan at patuloy natin itong ibaon. Yun lamang, maraming salamat.